Pahirapan ang pagbenta sa toneladang gulay mula sa ilang probinsya dahil umano sa oversupply. Kung hindi binibenta ng bagsak presyo, ipinamimigay na lang ang mga ito. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Libre. Umaapaw ang repolyo sa truck na ito na ipinamimigay ng libre sa gilid ng highway sa Dalaguete, Cebu nitong Biyernes. Ang mga residente, kanya-kanyang dala ng plastic at bag para makakuha agad ng libreng gulay. Binili raw ng isang trader ang mahigit 1 toneladang repolyo na isinakay sa truck. Yun nga lang, hindi na raw ito maibenta sa mga pamilihan. Ang mga gulay na to ay mga reject na, hindi na mapapakinabangan at hindi na maibabiyahe pa sa malayo. Sa sobrang dami ng excessive na mga reject ay naisipan nilang ipamigay ito lahat. Kilalang vegetable basket ng Cebu ang bayan ng Dalaguete. Ayon sa Department of Agriculture, bumagsak ang presyo ng gulay rito dahil halos dumoble ang produksyon ng bayan. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa bansa. Sa tindahang ito sa Marikina, 20 pesos kada kilo ang benta sa labanos at pechay, habang 10 piso kada isa ang repolyo. Mahigit triple ang ibinagsak ng presyo nito kumpara sa mga palengke. Paliwanag ng tinderang si Linet, 6 na magsasaka mula Benguet ang nagbagsak ng sako-sakong repolyo, labanos at pechay. Nagpasaklolo raw ang mga ito matapos bigong maibenta ang mga inani sa iba't ibang bagsakan ng gulay sa Metro Manila at Norte. Walang kumuha. Umaapaw yung gulay. Ang daming repolyo. Lahat ng pupuntahan nila, ang dami. So, walang tumanggap. Ilang lugar yung pinuntahan mo? Hindi mo man lang naibaba kahit 100 kilo. Wala silang pan-toll gate. Utang pa yung truck. Hindi pa sila kumakain. Hindi tulad ng ibang agricultural products, mabilis na bubulok yung ganitong klaseng mga gulay. Oras lang yung bibilangin, nagtutubig na tulad ng ganito at nasisira lalo na kapag mainit ang panahon. Kaya kapag hindi ito nabenta kaagad, kailangan na ito itapon. Ang resulta, sayang lang yung ani ng mga magsasaka at lugi din sila pati mga tindera. Sa ilang bagsakan ng gulay, hindi na raw nila magawang kumuha pa dahil sa dami ng supply nito. Kahit gusto namin bibili ng ng marami, ang mga mamimili din po, ayaw po o kulang po. Saka sa sobrang dami ng gulay at ani, yun po nga, natatambakan kami dito. Pero giit ng Department of Agriculture, malabo pang sabihin kung may oversupply sa gulay ang bansa. Sadyang dumami lang daw talaga ang ani dahil sa magandang panahon. Mahirap sabihin kasi definitely malaki kasi ang Pilipinas 'di ba? Ang key dito is to find saan yung mga areas na overproduction, saan yung mga areas na kulang, and to bring them at a lower cost. Sa ngayon, nakikipag-ugnay na ang DA sa regional office para maibenta ang sobrang gulay sa Kadiwa stores maging sa mga restaurant. Sa Sarangani naman, hindi gulay kundi isdang tamban ang nag-uumapaw sa Barangay Tinoto, Maasim. Karaniwang ginagamit ang tamban sa delatang sardinas. Pinagkaguluhan ito ng mga residente na kanya-kanyang hakot gamit ang mga palanggana at timba. Paliwanag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, madalas itong nangyayari tuwing panahon ng amihan. Nagkaroon ng upwelling, ibig sabihin yung malamig na temperatura mula sa ilalim ng tubig, pumaibabaw siya. At ito yung nag-trigger na maiangat din yung mga nutrients. Mangangahulugan ito ng pagdami ng planktons. Yung planktons, pagkain yun ng isda. So, hinahabol ng mga isda yung pagkain nila. Posible din daw dulot ito ng beaching o pagdagsa sa baybayin ng mga maliliit na isda dahil sa paghabol ng malalaking isda. Sa ngayon, sapat naman daw ang supply ng tamban. Ligtas naman daw kainin ng mga tamban na ito basta't sariwa pa. Kaya akong excuse ba? Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Nangangalahati ng gobyerno sa target nitong makagawa ng mahigit 100,000 kilometro ng farm-to-market road sa buong bansa. Layo ng proyektong yan na mapabilis at mapamura ang pagbiyahe mula sa pinagkukunan ng mga produktong agrikultura papunta sa mga trader at consumer. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mahigit 131,000 kilometers ng kalsada ang plano nilang gawin hanggang sa 2028. At ngayon pa lang, 51% niyan ang nagawa na. Dahil dito, umaasa ang Pangulo na makukumpleto agad ang target. Nangako rin siyang magpapatayo pa sila ng karagdagang proyektong
pang-infrastruktura. We have built 67,328.92 kilometers. Katumbas nito na paratang pabalik-balik mula Apari hanggang Hulo ng 32 times. Kaya't mahaba-haba po ito. It is a testament to the magnitude of the accomplishment of the government. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.